Good morning everyone! Another day, another bakbakan na naman. Uy, nakulbaan, abig unsang klaseng bakbakan. I'm sorry for that part pero medyo dakura kaya akong babasa kung pagnanga. Well then, for today's video, let me share to you a day in my life as a seafarer na off-duty muna sa barko. Yes, mga giant dong, ina nakagubot ang ako ang hidaanan. That would be every morning kay lagi, mura tawag gibitok kung natulog. Diba kaha, sama sa kanta ni Rihanna, mura og rolling in the deep. Okay, lagi for today's video lang man ni, kana siya tanan, plastikan lang ang tanan. Ay ang tinuod, pasagandra na ako ang akong higaanan bisan na og nagkagubot. And I know maraming mga professionals na nanonood dito sa video na ito. Opo, alam ko, nakabaliktad po yung santo ko. Pero wag ka nga, finiflex ko lang yung marka ng ventosa. Kasi nga, every after baba, of course, no, baba sa barko, saan pa ba bababa, kayo talaga napaka-echosera ninyo. Ay, ang una-una kong gagawin talaga ay magpapamasahe. And of course, galing tayo sa malamig na dapit. Ang una-una ko talagang ginagawa ay magpapasak ng lamig sa likod. O, diba, wag ka, echosera ka na naman. Ayun na nga, after na magdrama-drama na mag-arrange ng higaan, syempre, naligo na rin ako. Of course, let's skip to the good part. Since may mga bagong trainings na nare-require ang company, ay dumiretso na po ako sa Kalang. Saan, maraming mga training centers po na nasa murang halaga lang natin nakukuha. Shoutout nga pala sa mga seafarers dyan na nangangailangan ng PSSR training, pumunta lang po kayo sa CTEC. Nasa one-day training lang po yun, worth of 1,000 pesos, but you'll have to pay the uniform t-shirt worth of 250 pesos lang naman. So, tapos na tayo magpa-enroll. So, let's move forward to the next agenda. By riding this pambansang sasakyan, ang jeepney ng Pilipinas. The good thing for my company is that they let me choose which clinic center that I'd love to undergo my medical. And among all those choices, dito po sa Physician Manila yung pinaka nabibet ko. Kasi nga hindi marami ang tao, napaka-convenient siya for me. Nga pala, before ako pumunta dito, I had took already my dental treatment outside of the clinic kasi for sure, napaka-dolyar sa loob. At hindi ka na mamomblema kasi sa labas may nagbebenta din na mura specimen containers na mabibili mo sa halagang 50 pesos for 2. Yes, medyo may kamahalan nga pero wag na lang kayo mag-question, okay? Pang Christmas bonus mo na lang yun kay tatay. Nagagandahan talaga ako sobra sa clinic center na ito at yung process po nito, sobrang bilis lang pero wag mo na lang po i-shout out yung elevator. Kasi nga nag-iisa lang na to at hanggang sa 8th floor po lahat ang coverage ng building na ito. Kaya habang nagpa-process ka, make use of your time, think multiple times kasi nga aakyat at bababa ka po. Pero okay lang. Just remind yourself na the clinic structure gives you a good health benefit. Zor lang. So ayun na nga, andito na tayo sa first exciting part na pinaka-paborito, yung kinukunan ka ng juice sa katawan. Kahit na matagal na po tayo nagbabarko, ito po yung pinaka-kinakatakutan ko pa. At ang next is yung visual test. Napaka-overconfident ko, napapasa talaga. Of course, ako pa ba? Naapat na nga ang mata. Just say. Pero tila nang lalabo yung mata ko at this time. Paano ba naman? Over na po yung fasting ko. Pero wag kayong mag-alala kasi sa gilid ng clinic na ito, may karinderya po. Kung itatanong niyo po ang presyuhan, well, it's a for to find out. At bumalik na po ako sa clinic at nag-aantay lang po ng pila. And what's good with this clinic is that they will give you free cup of snacks with pangkape mo at biscuits while waiting. O, diba? San ka pa? Kape pa. Actually, hindi naman talaga ako mahilig sa kape. Pero kasi nga libre, why not? Diba? And at this point, I'm almost done and a little bit of tired na naman. However, may dalawang laboratories lang ako hindi natapos in a day. Kaya naman, I choose to go home na lang. Along the way going back, ang daming money changer. Pag-isip-isipan ko, papalitan yung kakaunting dolyares ko. Para pang backup expenses lang naman dito. Surprise lang ako kasi yung rate ng dolyar is napakataas pa rin. However, some of the dollar currency na nadala ko is hindi po good in condition. Kaya hindi ko mabiblame si kuya kung i-depreciate niya po yung value ng dollar. But anyways, it's okay lang naman. Kasi ang importante, ang mahalaga, may pera ka. Ito na po pala yung kabuuang halaga ng pinapalitan kong dolyares. So, yayamanin kung magsasabing dolyares. Yun na nga, nagbibilang na nga si kuya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun na nga, wala. Uwian na. Pait kang kinabuhi si man. Once na malanding ka sa land, pero makasab ka malanding sa air. Once makalanding na tabalik sa Pinas, expect every single lihok ni mo is gastos. Especially pag mag-renew ka ng papeles. And so, pagod ang day. I started my day by 6:45. I woke up and then I get ready, finished by 7:35. Umabot ako sa klinika by 8:05. Okay lang, landing ko na lang is dental and yung bupiot ko. Hindi ko pa nasabi. But anyways, tomorrow, half day sila and I hope I could make it tomorrow. So that's it for today's video. For more videos to come and if you wanted to be inspired, lalong-lalo na pag aspiring seafarers ka, don't hesitate to follow my Facebook page, my TikTok account, and my YouTube channel. Yun lang po for today's video. Bye for now!